Matagumpay na naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang dalawang individual na kabilang sa talaan ng mga provincial most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa nitong umaga ng June 1, 2026. Sa bayan ng Quiapo, nadakip ng mga operatiba ng pulisya ang isang 62 taong gulang na magsasaka na nahaharap sa kasong paglabag sa Article 3, Section 5A ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant for service of a sentence na inilabas ng Regional Trial Court sa Urdaneta City, Pangasinan. Batay sa talaan ng pulisya, ang suspect ay kabilang sa top 5 provincial most wanted persons at itinuturing ding top 1 most wanted person sa antas ng munisipalidad ng Quiapo. Samantala, sa bayan naman ng Piñaranda, na aresto ng mga otoridad ang isang 35 taong gulang na gumagawa ng uling na nahaharap sa kasong sexual assault na may kaugnayan din sa Republic Act 7610. Ayon sa ulat, kabilang din ang naturang suspect sa top 5 provincial most wanted persons at top 1 most wanted person sa antas ng munisipalidad ng Piñaranda. Ang warrant of arrest laban sa kanya ay inilabas ng Regional Trial Court sa Gapan City at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Piñaranda Municipal Police Station ang naarestong suspect habang isinasagawa ang mga kinakailangang legal na proseso at kakulang disposisyon sa kaso. Ayon kay Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, patuloy ang pagpapatupad ng NEPO ng pinaigting na manhunt operations upang matiyak na maharap sa hustisya ang mga taong may kinakaharap na kaso at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Muling pinagtibay ng NEPO ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Mas pinaigting ngayon ng Bureau of Customs sa BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang pagtugi sa mga umano'y nasa likod ng malawakang agricultural smuggling matapos makumpiska ang mahigit 35.4 million pesos halaga ng imported na sibuyas at bawang sa isang cold storage facility sa bayan ng Talafera. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na nadiskubre sa isinagawang enforcement operation, bunsod ng impormasyon hinggil sa posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Custom Modernization and Tariff Act CMTA. Sa operasyon ng Bureau of Customs Intelligence Group, Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard, nasamsam ang 6,088 bag ng maliliit na dilaw na sibuyas mula sa Holland, 1,080 bag ng malalaking dilaw na sibuyas, 3,780 bag ng malalaking pulang sibuyas at 12,350 bag ng bawang mula sa China. Ayon kay Nepomuceno, hindi lamang mga manggagawa o tagapangasiwa ng bodega ang tututukan ng imbestigasyon, kundi maging ang mga financier, importer at mga individual na posibleng nagpadali sa pagpasok ng mga produkto sa bansa. Sinabi rin niya na mahalagang matukoy kung may mga kawani ng pamahalaan na nagkaroon ng pagkukulang o posibleng sangkot sa pag-issue ng mga permit at inspeksyon na nagbigay daan sa umano'y illegal na importasyon. Samantala, kinumpirma ni Matibag na nakakita na ang mga investigador ng ilang irregularidad na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya upang matukoy ang mga responsable sa kaso. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang importer at iba pang posibleng managot sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act
habang nagsasagawa naman ang BOC ng hiwalay na internal investigation upang alamin kung may mga tauhan nito na sangkot sa pagpasok o paggalaw ng mga nakumpiskang produkto. Nagpalabas na rin ng warrant of seizure and detention noong May 21 laban sa mga nakuhang kalakal dahil sa paglabag sa Section 224 ng CMTA. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang operasyon ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka, mapanatili ang seguridad sa pagkain at mapanagot ang mga nasa likod ng ilegal na kalakalan ng mga produktong agrikultural. Mas maraming oportunidad para sa pagbangon at paghubog ng kinabukasan ng mga kabataang nasa Bahay Pag-asa Residential Care Center o BPARCC matapos magkaisa ang Central Luzon State University, CLSU at pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa pagpapatupad ng isang programang nakatuon sa rehabilitasyon at kasanayan. Formal na nilagdaan ng dalawang institusyon ng Memorandum of Agreement para sa proyektong Liwanag at Pag-asa mula sa Agham at Teknolohiya ng CLSU o LIPAT na layong mabigyan ng kaalaman at kakayahan ang mga batang nasa pangangalaga ng pasilidad. Matatagpuan sa Barangay Kalikid Sur, Cabanatuan City, ang BPARCC ay isang 24 oras na rehabilitative child caring facility para sa mga lalaking children in conflict with the law at children at risk na nangangailangan ng proteksyon, paggabay at suporta. Ayon sa CLSU, ang LIPAT Project ay isang komprehensibong programa na magbibigay sa mga kabataan ng teknikal na kaalaman sa agrikultura at mga kasanayang magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay upang magkaroon ng mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Kabilang sa mga aktibidad ng proyekto ang pagsasanay sa agrikultura, capacity building activity, values formation at skills development na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahang maging produktibo, responsable at may tiwala sa sarili. Sa pamagitan ng naturang kasunduan, pinagtibay ng CLSU at ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan ang kanilang pagtutulungan upang suportahan ang rehabilitasyon ng mga kabataan at maisulong ang pag-unlad ng komunidad sa pamagitan ng agham, teknolohiya, edukasyon at extension services. Naniniwala ang mga katuwang na institusyon na ang pagbibigay ng edukasyon, tamang paggabay at praktikal na kasanayan ay mahalagang hakbang upang mabigyan ng panibagong direksyon at pag-asa ang mga kabataang nangangailangan ng ikalawang pagkakataon sa buhay.